katrade, babalik na naman tayo sa ating D5 mga katrade. Dito sa hindi kaagad ako nakapag-record mga katrade, nag-entry na ako, hindi ako nakapag-record kasi mahina yung signal. Ayan, nakapag-set na tayo ng trade dyan, isang trade. Kasi sayang naman yung market. Ang trade baka mahuli tayo kaya nag-set na lang tayo, nag-entry na tayo dyan mga katrade. So mamaya i-explain ko kung bakit nag-entry tayo dyan. Kasi ang video na to is tutorial to kung paano tingnan yung tayong tatlong indicators natin mga katrade. So hintayin natin mga katrade matapos yung natin. Ito yung existing natin. Yan 38 seconds mga katrade. May natitira pang 38 seconds. So tingnan natin mga katrade. Parang nagkoreksyon na naman siya mga katrade oh. Baka nahuli tayo ng entry dyan mga katrade. Kaya nga na lang ako, nag-entry na lang tayo. Kasi baka mahuli tayo. Parang nahuli nga tayo mga katrade oh. Tingnan natin. Subukan natin mga katrade kung mananalo ba yan. Ilang seconds na lang, tingnan natin. 12 seconds mga katrade. So tingnan natin mga katrade sa 12 seconds kung mananalo ba yung trade natin. Ito yung pang D5 natin mga katrade. So ayan, nanalo pa rin tayo mga katrade. Kung tingnan nyo yung balance is 9 point mga katrade, 9.04. Dati yan is 8.22 yata yun. So i-explain ko mga katrade kung bakit tayo nag-entry dito. Medyo na nga huli na nga tayo pero nanalo pa rin yung trade natin. Kasi dito mga katrade, tingnan natin dito. Ayan mga katrade. Dito sa baba na ito mga katrade. Yan. Palakihin natin mga katrade. Yan dito. Nag-cross na kasi dito itong indicator na to mga katrade. Yung nasabi ko sa previous natin na video sa D4. Nasa na siya? Nasa lower na ng support mga katrade. Tapos nag-meet na ang dalawang mga katrade. Dalawang oscillator mga katrade, nag-meet siya, tapos going down na siya. Then ito kanina mga katrade, ito bago pa itong lipat ang bagong lipat ito yung zigzag natin mga katrade. Dito na yan mga katrade. So nasa na siya sa last na so possible talaga yan natataas ang market. Then nakatatlong candlestick na mga katrade. At nag-touch na rin itong itong isang indicator natin, yung Kittner channel. Nag-touch rin dito mga katrade. So kaya nag-entry tayo. Nabuti na lang mga trade, hindi tayo naabutan ng downtrend. Kasi tingnan kung naabutan tayo, talo yung trade natin. Kasi bumalik ang market. Kaya nga nag-entry na ako mga katrade. Baka mahuli pa ako. Yun, hindi talaga ako tama talaga ang hinala ko. Malapit tayong nahuli, buting at nanalo pa rin ang trade natin. So kung nahuli tayo ng isang candlestick, kung dito tayo nag-entry sa first trade, ito mga katrade, yan. Kung diyan tayo nag-entry, siguradong talo yung trade natin. So yun ang inaano ko mga katrade, ito. Ina-explain ko mga katrade. So yan ang natin. So bali pag mag-cross na yan mga katrade, tapos going down na siya, mag-cross siya going down, at tapos na-hit na niya ang support level, kumbaga below support level na siya. Itong yellow orange mga katrade, to orange to. Yellow pala ito mga katrade. Itong yellow mga katrade, pag nag-meet na yan ang blue at ang orange, so hudyat na yan mga katrade, natataas ng market. Kaya na naman ito mga katrade, tingnan mo, itong pangalawa, yan. Ganun pa rin ang senaryo dyan mga katrade dito. Tapos ito rin mga katrade, nag-meet na siya, tapos dito na yung zigzag. Ang zigzag is nasa below na na-touch na rin niya ang last ang button ng yung isang Kittner channel natin. So na-touch niya, tapos dito na ang zigzag din. Nasa lower na rin ng button ng yung isang line ng Kittner channel. So hudyat na yan mga katrade, natataas na ang market, going up na siya mga katrade. Vice versa lang yan mga katrade, pag dito na rin sa
sa ano natin sa resistant ditong isa. Ganun pa rin mga ka-trade. So, yun din ang gagawin natin. Vice versa yan mga ka-trade. Tingnan natin mga ka-trade kung mag-touch yan doon sa taas. May mga scenario pare gaya nito mga ka-trade, dito siya tapos nag-cross siya pag going down. So, bababa naman ang ano yan, ang market niyan, bababa siya. Yung chart bababa talaga yan, pero hindi yan kumbaga tuloy-tuloy na ano, long ano na going down. So, gaya nito, dito siya, nag-meet siya, bumalik siya. Kumbaga, nag-correction lang yan mga ka-trade. Tingnan mo, bumalik na naman. Pagdating dito mga ka-trade, kung nakikita nyo, hindi siya nakatouch. So, ang mangyayari dyan mga ka-trade, mag-consolidate yan siya papunta dito mga ka-trade. Ito. Mag-consolidate yan, dito muna yan. So, wag muna kayong mag-entry dyan. Hindi yan magandang entry point. Kahit dito mga ka-trade, ito, nag-cross to siya. Hindi ito magandang entry point mga ka-trade. Ang pinaka-sure na entry point, yung matouch talaga niya kung below na siya sa sa support on dito rin sa resistant, above sa resistant. Yan ang magandang natin. Kapag above sa resistant na siya, magandang signal na yan mga trade na going down na yung market. At ito naman, titingnan mo rin ang zigzag. Yung zigzag line na below na rin sa below rin sa isang indicator natin, tong Kittner channel. Below rin siya sa indicator. Magandang hudyat yan mga ka-trade na tataas. At dito rin, pag nasa taas na rin siya ng upper na upper line ng Kittner channel, yung zigzag nasa upper na. So magandang hudyat na yan na bababa na yung market. So yan ang mga natin, kumbaga tinitingnan natin sa indicators na ito, yung tatlong indicators na combination ng tatlong indicators mga ka-trade. So marami pa tayong mga indicators mga trade, ituturo natin yung mga iba pang mga indicators. So sa ngayon, yung tatlong indicators muna ang ituturo natin. So kung nakuha nyo, i-explain ko pabalik mga ka-trade. So ito yung ito yung titingnan nyo mga ka-trade, ito ang titingnan nyo yan. Pag nag-cross siya mga ka-trade, nag-meet na silang down, na-cross na, tapos going down na siya, tapos hudyat na yan, lalo na below the support level mga ka-trade. Ito yung support level mga ka-trade, below support level na siya. Yun ang tamang hudyat na tataas ng market. Tapos titingnan mo rin ang isang indicator, itong zigzag. Pag nag-below na rin siya sa sa Kittner channel na natin dito sa button, below na siya mga ka-trade. Hudyat na yan, natataas na yung mga ka-trade, yung market. So yan lang ang natin mga vice versa rin yan mga ka-trade. So titingnan tayo ng ibang mga mga trade. Kahit dito pwede tayo tumingin dito sa mga previous niya. Tingnan natin mga ka-trade, previous niya. Gaya nito mga ka-trade, ito. Kung makikita niyo mga trade, yung zigzag nasa nasa sa upper na ng nasa taas na ng isang upper line ng yung upper line ng Kittner channel, nasa taas na yung zigzag. Matitingnan niyo mga ka-trade. Tapos balik natin, tapos nag-meet dito ang mga mga ka-trade, itong dalawa nasa resistant level, upper resistant level na siya mga ka-trade. Titingnan niyo, tuloy-tuloy na ang baba mga ka-trade. Tingnan niyo, bumaba na yung bumaba na yung market. Tingnan niyo, bumaba na. Pagdating naman dito mga ka-trade, yan, nag-pick siya mga ka-trade. Ito sana magandang entry ito mga ka-trade. Magandang entry din to para tataas, pero nag-pick siya dito. Parang correction lang. Dito na naman, yan ang nangyayari. So yan lang ang natin mga ka-trade. Diyan, huwag kayong mag-entry sa mga ganyang scenario mga ka-trade dito. Kasi yan, consolidation lang yan dyan mga ka-trade. Hindi pa alam ng market kung tataas ba siya o bababa. So, ganun lang mga ka-trade. Isang trade lang muna tayo. So, abangan nyo sa D6 mga ka-trade. So, yung balance natin is 9.04. So, D5 na ito mga ka-trade. So, abangan nyo lang ang natin, D6 mga ka-trade. Then, magtuturo na naman tayo ang iba pang mga yung mga basic sa trading mga ka-trade. So, yun lang. So, salamat mga ka-trade.